na pera ang iyong makikita. Tatlong bayani ito dati ay nakaimprenta. Nag-iisang babae na may ngiting nakahuhumaling sa bawat magla. Kilala niyo ba siya? Isinilang sa Digras, Ilocos Norte, pinanganak noong ika-20 ng Setyembre, 1898. Panganay sa 7 magkakapatid. Mercedes Magamba at Gabriel Llanes ang kanyang mga magulang. Jose Pallanes o Pepa ang pangalang bigay sa kanya. Nagpamalas ang talino sa pag-aaral sa lahat ng antas. Unang karangalan sa mababang paaralan, ikalawang karangalan sa kanyang sekundarya. 1919, teaching degree kanyang nakamit sa Pamantasang Normal sa Maynila at National Teacher Certificate sa Universidad ng Pilipinas. Sa dahilang matalino at masigasig na estudyante, nabigyan ng pagkakataon siyang makapagturo sa kilalang kolehiyo at universidad sa Kamaynilaan. Nang mabigyan ng pagkakataong magpalit ng bukasyon, pinili ni Pepa maging isang voluntaryo, social worker sa American Red Cross, Philippine Chapter. Sa pagpapamalas ng sinserong serbisyo politiko, ay nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral ng social work sa Amerika. Taong 1925, nakipagkalog kay Pepa ng New York School of Social Work ang kanyang serbitiko. Tinapos din niya sa taong din yon ang Masters in Social Work sa Columbia. Sa Estados Unidos ay naging kahanga-hanga ang aktivismo ni Pepa bilang modelong Pilipino sa larangan ng internationalismo. Naniniwala siyang wala sa kulay ng balat ang husay ng isang tao, kundi sa layunin at gawa para sa ikauunlad ng daigdig. Unang Hapon nooy nakilala, nagpatibok ng kanyang puso na si Antonio Escoda, Maria Teresa at Antonio Escoda Jr., mga anak nila. Nang maging bukang bibig sa malalayang bansa ang Girl Scouting, si Pepa ay pinadala ng Pilipinas upang magsanay sa Amerika. Nang magbalik siya ng 1937, ay tinatag niya ang Girl Scout of the Philippines. Bagamat maraming problemang kinaharap si Pepa sa pagtatalaga ng organisasyon, inaprubahan ni President Manuel Quezon ang Commonwealth Act 542 noong 1940 na nagtatalaga sa GSP bilang pambansang organisasyon. Sa ngalan ng serbisyo publiko, hindi makakalimutan si Pepa sa kanyang mga nagawa. Siya ang nagtatag ng Boys Town para sa mga nagdadamog na kabataang lalaki. Siya rin ang nagkampanyang mabigyan ng mga benepisyo ang mga matatandang kumukuha ng adult education. Ika-27 ng Agosto 1944, inaresto siya ng mga Hapon at kinulong sa Carcel 16 sa Fort Santiago. Tiniis niya ang lahat ng hirap alang-alang sa bayan. May nagsabing nilabas si Pepa sa Fort Santiago at dinala sa Far Eastern University na isa sa mga gusaling okupado ng mga Hapon at kataway hindi na nakita. Mamuno, maparaan, maging laging handa at handang tumulong sa kapwa. Yan si Pepa. Matatag ang paniniwalang ang mga kababaihan ay maaaring gumawa ng higit pa sa inaasahan ng lipunan sa kanila. Ang kanyang pamana sa henerasyon ng Girl Scout of the Philippines ay patuloy na isabuhay ang adhikaing magsilbi sa kapwa, sa lipunan, at maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Jose Pallanes Escoda.